Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. At talaga namang kita nyo ang mukha ko. Natatawa ako ngayon sa sarili ko. Alam nyo ba kung bakit? Nako, na-record ko na po ang kwentong ito. As in like, naka-record na talaga siya. Natapos ko na talaga siya. Pero, nung tinignan ko yung camera, naku naman, saan ko ba nilagay itong utak ko? Hindi pala na-on yung camera at hindi pala siya na-record. Naku naman, napaka... So, kung makikita nyo ako mamaya na nag-scroll-scroll lamang ng cellphone ko habang kayo'y nakikinig ng kwento, well, patawarin nyo po ako dahil na-record na po siya at meron na po siyang audio. Video na lang po ang wala dahil hindi ko nga na-turn on yung camera ko. Pero sayang naman kung uulitin ko pa ang buong kwento, di ba? Napakataas nun, mga 1 hour mahigit. Kaya nakakahinayang. So, wag na nating ulitin. Ang gawin na lang natin, ulitin na lang natin yung mga pabati. Diba? Yung intro na lang ang ulitin natin. Wag na yung buong kwento. Kaya naman, nagpapasalamat ako kung ikaw ay nandito ngayon, dito sa ating channel. Nakabalik ka. Maraming salamat sa panonood mo at syempre sa pagbalik mo and syempre sa mga bago at mga dati pa nating subscribers. Mwah! I love you all so much. Maraming salamat po talaga sa inyong pagkukwento dito sa atin at syempre sa inyong pagsubaybay at lalong-lalo na doon sa mga hindi nagsiskip ng ads. Naku naman, eto talaga, malaking pasasalamat talaga ang nararamdaman ko sa inyong lahat. Kaya naman ako, atin na pong simulan ang ating pagbati. Syempre, ang uunahin natin na yung mga nag-comment ng wow emoji nung Saturday. Nung Saturday pa yun na kwento. Kasi sabi ko, 'di ba, mag-wow emoji kayo para naman malaman ko kung sino talaga ang mga nanonood at nakikinig sa atin. Kaya naman, eto na at atin na pong batiin ang lahat. Hay ako kay Manilyn Mandawe. Maraming thank you. Simply Jean, Lindy Horbeto or Zorbeto, Annalisa Pacas, Bemelin Lumapag, Virgie Flores, maraming salamat. Liza Beliosilio, hi din ako kay Faye or Feya Andaya, maraming salamat. Rhea Gonzaga, hi din kay Manilyn Kumawas, Mayflor Malyo, hello rin kay Zenaida Lugo, maraming thank you. Kay Alma Vicente, hi din kay Geraldine S2E, grabe naman, ang daming bagong pangalan ha. Hi kay Ramona Gonzalez, maraming salamat. Hello din kay Gemaline Sulinap, User Rose, Maricel Orgula, maraming salamat sa Orgula family all the way from Pangasinan. Hi din kay Cherry Ikban, maraming salamat. Eileen Rabuya, kay RD Edria Crisanto Soliano, maraming salamat. Menzi Bahinting from Davao del Sur. Hi din kay Mel Cotanda, kay Natalie Jane Lopez, kay Julie Andra Milo, maraming salamat. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, thank you very much. Huwag na nating patagalin. Simulan na po natin ang aking pag-scroll dito sa cellphone ko at ang inyong pagkikinig ng ating tampok na kwento sa araw na to. Alam nyo ba, ang kwento natin ngayon ay talagang nakakakilig, nakaka-touch ng damdamin at syempre pabalik ng tiwala natin sa totoong pag-ibig. Char! Eto na po ang ating kwento sa araw na to dito lamang sa Dear Mama Mia. Sabi nila, ang mga nangyayari sa buhay mo ay bunga ng mga desisyong ginawa mo. Pero paano naman kung ang mga desisyong ginawa mo ay hindi mo naman gusto? At paano din ang mangyayari sa buhay mo kung ang mga nagdesisyon na mabuhay ka dito sa mundo ay wala namang naging pakialam sa'yo? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat at magandang araw po. Maraming salamat, Mama Mia, kung isa man po itong kwento ko sa mapipili ninyong i-ere sa inyong programa.
Alam ko po na marami pong nagpapadala ng kwento sa inyo. Sinubukan lang naman namin na magpadala ng kwento dito, nagbabaka sakaling makapagbigay din kami ng magandang inspirasyon para sa iba. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eljan. Isang bata o isang lalaki na walang may gusto dito sa mundo. Mama Mia, lumaki po ako sa poder ng tiyahin at tiyuhin ko. Gaya po ng iba ninyong mga sender dito sa inyong programa, lumaki po ako na wala ng mga magulang. Ayon sa tiyahin ko, ang nanay ko po ay umalis nung ako ay pinanganak. Hindi po nila ako kaano-ano, iniwanan lamang po ako sa kanila. Yung nanay ko raw po ay dati nilang kapitbahay na nagtatrabaho sa isang kabaret. At alam niyo na kung anong trabaho ng mga babae na nasa kabaret. Isang araw daw, siguro mga 2 buwan pagkatapos akong ipinanganak, ay ibinilin daw ako sa kanila. Ang sabi lang daw ng nanay ko ay aalis daw muna ito dahil bibili daw muna ng mga stocks namin sa bahay. Gaya na lamang ng diaper ko at ng gatas ko. At dahil wala pa pong anak noon ang tiyahin at tiyuhin ko na nagpalaki sa akin, ay kinuha po nila ako dahil nakukyutan daw sila sa akin. Gustong-gusto daw po nila akong alagaan noon. Kaya lang, lumipas na lang daw ang 3 oras ay hindi daw nagbalik ang nanay ko, Mama Mia. Lumipas pa ang ilan pang mga oras. Hanggang sa gabing-gabi na nga ay wala pa raw ang nanay ko. Inantay daw nila ang nanay ko at hindi nga raw sila nakatulog ng maayos, baka daw dumating ito. Pero lumipas na ang ilang mga araw. Hindi po dumating ang nanay ko, Mama Mia. In short ay iniwanan na po ako. Nalaman lamang ito ng mga taong nagpalaki sa akin nung dumating na doon ang landlady ng nanay ko. Pinapaayos na raw yung bahay. Gulat na tanong ang tiyahin at tiyuhin ko kung bakit pinapaayos yung bahay. Kasi may iba nang rerenta dito eh. Gusto kong taasan yung renta kaya kailangan kong ipaayos tong mga sira dito. Po, nasaan na po yung nagre-renta dyan? Matagal nang umalis. Nung siguro mag-iisang linggo nang nagpaalam sa akin eh. Hindi na po babalik? Ay ewan, baka hindi na nga. Dahil nagpaalam na. Bakit? Eto po yung anak niyo, iniwan niya sa amin. Ay nako, wala akong alam dyan ha. Pero hindi naman namin to anak eh. Walang nagawa noon ang tiyahin at tiyuhin ko. Dahil gusto naman daw nila na magkaroon ng anak dahil ilang taon na rin silang nagsasama at hindi pa sila biniyayaan, ay inisip na lang nila na ako ang kanilang panganay. Kaya lang Mama Mia, hindi rin po naging madali ang buhay ko kasama sila. Hindi naman sa minamaltrato nila ako. Pero nung nagkaanak na po sila ng 2, ay nadisgrasya po ang tiyuhin ko, Mama Mia, sa pagmamaneho ng jeep. Ang pagkakadisgrasya niya ay hindi po naging maganda. Naputol po ang kanyang kanang binti. In short, hindi na siya makakapag-drive pa, Mama Mia. Kaya naman nagtinda-tinda na lamang sila ng kung ano-anong mga gulay-gulay. At hindi naman po yun naging sapat, Mama Mia, dahil 3 po kaming mga bata na pinapakain nila. Medyo naging mahirap po ang buhay. Hindi naman po inilihim sa akin ng mga kinalakihan kong mga magulang na hindi nila ako tunay na anak. Siguro Mama Mia, mga 8 years old pa lamang ako ay sinabihan na nila ako ng katotohanan tungkol sa totoo kong ina. Medyo masakit nga yun para sa akin eh. Kasi pakiramdam ko mula nung nalaman ko na hindi nila ako anak, pakiramdam ko ay walang ibang nagmamahal sa akin. Although hindi naman po nila ako minamaltrato at hindi naman po nila ako tinuturing na iba.
Kaya lang, sa sobrang hirap ng buhay ay hindi na rin po nila ako napag-aral pa. Pati nga yung mga kapatid ko o mga kinikilala kong kapatid ay halos hindi na rin magawang pag-aralin noon ng kinikilala kong ina. Hanggang sa mag-e-edad na ako noon ng 15 nung sinabi ko na titigil na lang ako sa pag-aaral ko at tutulong na lang ako sa paghahanap buhay. Sigurado ka ba, Eljan? Opo, Nay. Tutulungan ko na lang po kayo. Kasi alam ko naman po nahihirapan na kayo eh. Tumatanggap noon si nanay ng labada. Si tatay naman ang tumatao sa maliit naming tindahan. Kaya naman naisip kong tumulong, Mama Mia, dahil sadyang isang kahig, isang tuka talaga kami noon. Inisip ko na lang na kailangan ko silang tulungan bilang ganti na rin ng pagtulong nila sa akin. Pumasok po ako sa kung ano-anong trabaho. Kargador sa palengke. Minsan nga nagagas boy din ako. Minsan nagka-car wash boy din at kung ano-ano pang mga trabaho. Sa edad kong 16 years old ay pumasok na po ako sa pagko-construction. Kaya lang dahil patpatin naman ng katawan ko, Mama Mia, ay natatanggal din po ako madalas sa construction site na pinapasukan ko. Kasi sabi nila, hindi raw ako marunong magbuhat. Sabi nila, imbis na makatulong ay mas lalo pa akong nakakaabala sa trabaho nila. Kaya hindi rin ako nagtagal doon. Hanggang sa isang desisyon ang pumasok sa akin nung magde-18 na ako. Luluwas ako. Pupunta ako Maynila at doon ako maghahanap ng trabaho. Sa probinsya kasi, Mama Mia, lagi naming iniisip na kapag nasa Maynila ka, malamang ay may makukuha kang magandang mapapasukan. Iniisip namin noon na sa Maynila mas gagaan at mas gaganda ang aming buhay. Kaya sumama ako sa isa naming kapitbahay nung minsang lumuwas siya. Sinabihan pa niya ako, Mama Mia, na dapat daw matatag ang loob ko sa Maynila. Hindi daw kasi basta-basta ang buhay doon. Pursigidong-pursigido na ako. Dahil kahit na wala naman akong tinapos at wala akong pinag-aralan, ay meron po akong pangarap sa buhay, Mama Mia. Ang pangarap ko po ay magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Napakababaw kung tutuusin, hindi ba? Siguro sa isang katulad ko ay hindi mababaw yon. Sa isang katulad ko na wala talagang matatawag na sariling pamilya ay mataas na pangarap na yon. Kaya naman, Mama Mia, ginalingan ko talaga pagdating ko sa Maynila. Kaso kung gaano karaming kompetisyon sa probinsya pagdating sa pagtatrabaho, di hamak na mas triple ang dami ng kakompetisyon mo sa Maynila. Kung ano-anong trabaho na ang pinasukan ko, naging barker ako sa jeep, naging takatak vendor at kung ano-ano pa. Hanggang sa ipinasok ako ng isa kong nakilala dun sa kung saan ang terminal ng jeep kung saan ako nagbabarker, Mama Mia. Ipinasok niya ako bilang dishwasher sa isang bar. Alam mo, maliit lang ang sweldo dito pero libre naman pagkain. Libre tirahan pa kung gusto mo. Kaya lang, kung dito ka titira, magsisiksikan kayo ng ibang mga tao dito. Ayos lang, may matitira naman ako. Nasa iisang bahay lang naman kami tumitira nung kapitbahay ko na nagdala sa akin dito sa Maynila eh. Bakit ka ba kasi pumunta ng Maynila, Eljan? Napakaraming magagandang oportunidad sa probinsya. Hindi rin. Sa mga katulad kong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, wala ring oportunidad doon. Pareho lang pala ang probinsya at Maynila, sabi nung naging kaibigan ko. Mama Mia, nung nakapasok na ako dun sa bar, aaminin ko na mas medyo gumaan-gaan po ang aking buhay. Tuwing umaga, kapag hindi pa ako inaantok, tumutulong muna ako sa palengke para magkaroon man lang ng kahit na konti-konting barya. Nagbabarker din ako ng jeep
at wala po akong pili sa trabaho. Naging maayos naman ang buhay ko, Mama Mia. Besperas po ng bagong taon yon, nung maaga akong pumasok sa bar kung saan ako nagtatrabaho. Naglilinis ako noon ng mga basag na bote, ang basang sahig at ang mga amoy ng alak at pawis mula sa gabing bakbakan ng mga lasing. Ang bar kasi na pinasukan ko, Mama Mia, ay hindi po yung bar na sosyal. Yun po yung bar ng para rin sa ating mga mahihirap. Ganun po. Kaya marami po talaga ang gagawin doon. Umalis din kasi yung iba kong mga kasamahan na tagalinis, kaya inako ko na lang din yung iba nilang trabaho. Dagdag kita din kasi yun, Mama Mia. Kaya naman maagang maaga ako noon sa pagpasok. Wala naman din kasi akong pamilya na pwede kong makasama sa bisperas ng bagong taon na yon. Noong nalinis ko na at ilalabas ko na ang basura, ay nakita ko po si Alexa. Si Alexa, Mama Mia, ay isa sa mga babaeng nagtatrabaho doon sa bar. Isang babaeng palaban kung i-describe ng iba. Matanda siya sa akin ng halos 5 taon. Nakikita ko po siya sa tuwing nagpe-perform po siya at tumitable po siya sa mga lasing. Mama Mia, wala po siyang kaarte-arte sa kanyang katawan. Hindi po siya yung babaeng nagtatrabaho sa club o sa bar na umiiyak kapag nahihipuan. Siya po ay palaban na palaban kung tutuusin, Mama Mia. Ang alam ko ay may anak na itong si Alexa. Kaya lang iniwanan siya ng kaniyang kinakasama at sumama ito sa ibang babae. Nasa iba niya pinapaalaga ang anak niya tuwing nagtatrabaho siya dun sa loob ng bar, Mama Mia. Nakita ko dun si Alexa nakaupo sa may kalsada. May pasa sa kanyang pisngi at may pulang lipstick na halos nabura na ng ulan at luha niya. Eto na naman siya. Umiiyak na naman si Alexa. Kasi naman, Mama Mia, may mga pagkakataon po na meron na po siyang kinakasamang lalaki pero ang napipili naman niya ay yung mga lalaking hindi naman siya pinapahalagahan. Sa totoo lang ay sikat po si Alexa dun sa lugar na yon. Hindi lamang sa bar namin kundi maging sa labas. Sikat kasi siya, maganda, sexy. Kaya lang, marami ang nagsasabi na matapang at malungkutin. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Ngumiti si Alexa sa akin pero wasak ang ngiti na yon. Hindi, pero ano pa bang bago? At sa tanong na yon nagsimula ang koneksyon naming dalawa nang hindi inaasahan. Sa totoo lang, nung bago pa ako sa bar na yon, Mama Mia, ay nakilala ko na po si Alexa. Nakita ko na po siya at nakasama ko na rin siya sa trabaho. Lagi po kaming magkakadaupang palad sa trabaho pero never po kaming nagkaroon ng mas malalim na koneksyon. Pero iba po sa pagkakataon na yon. Nung nakapagsulo kami at nakapag-usap at nginitian niya ako, dun po nagbago ang lahat sa amin. Simula noon ay araw-araw nang dumadaan sa tapat ng bar si Alexa, Mama Mia. Lagi pong alas 5 ng umaga kami nagkikita. Minsan kasi ay tinitake home siya agad ng mga parokyano. Hanggang sa isang araw ay nag-away po sila ng boss namin dun sa bar. Ewan ko kung ano ang mga nangyari pero ang nalalaman ko lang ay binastos ata nung kapatid nung boss namin sa bar si Alexa. Pumalag naman si Alexa bilang palaban nga siyang babae. Ang sabi ng mga marites na nakakaalam o nakakarinig ng mga pangyayari ay sinabi daw ni Alexa na hindi raw siya basta-bastang nagpapabastos kahit na kani-kanino. Nilait-lait raw siya ng boss namin sa bar.
Sinabing wala raw siyang may pagmamalaki. Sinabing bakit daw siya nag-iinarte, trabaho naman niya yun. Ang sabi pa ng mga marites ay nakipag-away daw talaga si Alexa. Ang sabi raw ni Alexa, ginagawa niya yun kapag trabaho. Pero hindi raw trabaho ang ginagawa ng kapatid ng boss namin, kundi pambuboso ng libre. Kaya naman nasampal siya ni Alexa at napaso pa siya nito ng sigarilyo. Dahilan para matanggal si Alexa sa bar namin. Hindi naman po kawalan yun kay Alexa dahil marami na po siyang mga suking parokyano. Bukod po doon ay marami pong mga bar ang nag-aagawan sa kanya dahil nga sa sikat at maganda siya. Simula nga noong nag-away na si Alexa at ang boss namin sa bar ay hindi na pumapasok si Alexa sa kung saan ako nagtatrabaho. Pero Mama Mia, ewan ko, kung kailan hindi na kami magkasama ni Alexa sa isang bar ay tsaka ko naman siya hinahanap-hanap. Hindi naman siguro ipagkakailang attracted ako sa kanya o maraming nagkakagusto sa kanya dahil maganda siya. Magandang maganda. Kahit nga siguro burahin mo ang makapal niyang makeup ay maganda pa rin siya. Kaya simula nung hindi na kami magkasama sa bar Mama Mia ay araw-araw na po akong dumadaan sa tapat ng bar na kanyang bagong pinapasukan. Laging alas 5 po ako ng umaga dumadaan doon, pauwi galing sa trabaho ko. Minsan ay nagdala po ako ng lugaw Mama Mia. Binisita ko po dun sa bagong bar na pinagtatrabahuan niya si Alexa. Eljan, bakit mo ginagawa ito? Tanong niya sa akin. Habang tinatanggap ang inaabot ko sa kanyang isang plastic na may lamang mainit na lugaw. Wala lang. Parang kailangan mong may nag-aalala sa'yo minsan eh. Nakikita ko kasi na parang kailangan mo na may nag-aalaga sa'yo. Sagot ko naman. Napatahimik si Alexa noon Mama Mia. Hindi ata siya sanay ng mga ganitong galawan. Hindi ata siya sanay sa mga ganitong salitaan. Medyo naging awkward nga ako noon Mama Mia at inisip ko kung ma-awkward nga ba sa akin si Alexa. Kung aayawan nga ba niya ang pagkakaibigang inaalok ko sa kanya. Pero buti na lang hindi naman po naging hadlang yun o naging awkward yun para sa aming dalawa. Naisip ko nga, bakit ko nga ba ginagawa to kay Alexa? Sa dinami-dami naman ng mga babaeng hindi nagtatrabaho sa bar na kakilala ko at kaidaran ko, bakit parang hinihila ako papalapit kay Alexa? Mama Mia, laging sinasabi sa akin noon ni Alexa na wag ko na raw siyang alalahanin. Alam mo Eljan, pareho lang tayong mahirap ang buhay eh. Pareho lang tayong isang kahig isang tuka. Bakit kaya yung mga dinadala mo sa aking pagkain, hindi na lang ikaw ang kumain yan? O di kaya naman ipunin mo na lang yung perang pambili mo para naman makaipon ka ng para sa'yo. Hindi yung gumagastos ka pa sa akin. Alexa naman, magkaibigan naman tayo eh. Eljan, baka abusuhin kita ha. Baka masanay ako dyan sa mga ginagawa mo. Eh di masanay ka, wala namang problema sa akin. Eljan, ikaw ba may hinihinging kapalit o may inaabangang kapalit dahil dito sa mga ginagawa mo sa akin? Kapalit? Anong kapalit? Wala ano. Hindi naman ako ganong uri ng tao. Sigurado ka ha? Paninigurado niya ulit sa akin. Oo naman. Bakit mo iniisip na laging may kapalit kapag may mabait sa'yo? Kasi ganun ang mga lalaki, Eljan. Ganun ang tao. Hindi sila nagiging mabait sa kapwa nila kung wala silang makukuha. Wes, hindi ako ganun, Alexa. Kaibigan talaga ako. Nag-aalala ako sa'yo. Kasi nakikita kong hindi ka nga kumakain eh. Tapos sabi ng ibang mga kaibigan mo, kapag inaaya ka nila,
hindi ka raw kumakain, pinapainom ka ng mga customers mo, di ba? Paano na lang yan? Walang laman ng tiyan mo. Gumiti lang si Alexa sa akin noon, Mama Mia. Minsan ay inaya ako ni Alexa doon sa inuupahan niyang kwarto. Doon ko nalaman ang katotohanan. Isang katotohanan, Mama Mia, tungkol kay Alexa. Eljan, hindi ako naghahanap ng boyfriend ha. Hindi ako naghahanap ng makakasama sa buhay. Alam mo naman, 'di ba? Usap-usapan naman dun sa bar at dun sa lugar natin kung bakit hindi ako naghahanap ng boyfriend. Alam mo naman, lahat ng boyfriend na meron ako sinasaktan lang ako, kaya trabaho na lang ako, wala nang personalan. Sabi ni Alexa sa akin. Tinitigan ko lamang siya noon, Mama Mia. Nung biglang mas lalong naging seryoso ang kaniyang muka. Kaya Eljan, ikaw, wag na wag mo akong mahalin ha? Gulat man ako nun sa sinabi niya, pero alam ko po ang ibig niyang sabihin. Kaya sumang-ayon ako. Wag kang mag-alala, hindi kita minamahal. Sabi ko sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Oo nga, hindi kita mahal. Pero hindi ko rin kayang hayaan kang unti-unting mamamatay. Mama Mia, gulat man, ay alam kong tinago ni Alexa ang lungkot sa kanyang mga mata. Oh, bakit mo inaalis yung tingin mo? Halika, mag-usap tayo. At sa gabing yun, Mama Mia, hindi ko po hiniling ang katawan ni Alexa. Sa gabing yun, hindi po ako naging katulad ng mga lalaking naging mabait sa kanya. Mga lalaking sabi niya na mabait lang sa kanya kapag may kailangan. Mga lalaking sabi niya na mabait lamang kapag ang mga ito ay gustong magparaos ng init ng katawan. Sa gabing yun, Mama Mia, ay pinakinggan ko lamang si Alexa. Sa gabing yun ay pinakinggan ko ang kwento ng buhay niya. Ang bawat kwento ng mga napagdaanan niya. Sabi niya, Mama Mia, iniwanan daw siya ng kanyang ama. Bata pa lamang daw siya nung magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Papa's girl daw si Alexa. Mag-8 years old daw siya nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. Gusto niyang sumama sa kanyang ama pero hindi raw siya sinama nito. Ang akala daw niya dati ay hindi siya magagawang iwan ng ama niya pero nagkamali siya. Dahil nung may nakilalang ibang babae na mas bata sa kanyang ina ang kanyang ama ay sumama daw ito doon. Pagkatapos ay hindi na sila nilingon kahit sumisigaw na noon si Alexa na gusto niyang sumama sa tatay niya. Tay! Tay, sama niyo naman ako! Naaalala pa raw ni Alexa ang pakiusap niya noon sa kanyang ama. Kaya lang para pong walang naririnig ang kanyang ama na pumara na ng tricycle at lumayo na sa lugar nila. At simula noon ay iba't ibang lalaki na raw ang nakakarelasyon ng kanyang nanay. Iba't ibang lalaki na kung hindi siya sinasaktan, inaalila, ay pilit naman siyang ginagawan ng masama. Hanggang sa magde-16 anyos daw siya noon, Mama Mia, nung lumayas siya sa bahay nila. Hindi na raw niya kinakaya ang pangmomolest siya sa kanya ng bagong kinakasama ng nanay niya. Ilang beses din naman daw niyang sinumbong sa nanay niya ang ginagawa ng kinakasama nito sa kanya. Pero sa halip na pakinggan siya, ay mas kinampihan pa ng kanyang ina ang kinakasama nito. At sinabi pa raw ng nanay ni Alexa sa kanya na dapat daw ay magtiis siya dahil kung hindi ay hindi raw sila mabubuhay at hindi raw siya makakapag-aral. Hanggang sa hindi na raw kinaya ni Alexa.
Lumaya siya at nagpalaboy-laboy hanggang sa may naging kaibigan siya na siyang nagturo sa kanya kung paano magbenta ng dangal at laman. At yun na nga ang naging trabaho niya kung saan kami nagkakilala. Sa trabaho din daw na yun, nakilala niya ang lalaking una niyang minahal. Isang lalaking akala niya ay tanggap ang kanyang pagkatao, pero hindi pala. Isang lalaking akala niya ay minamahal siya. Akala niya ay makakaalis na siya sa putik ng kanyang pinagtatrabahuan mula nung nabuntis siya nung lalaking yon. Pero kung kailan daw siya nabuntis ay dun daw lumabas ang tunay na ugali nung lalaki. Lasinggero at nananakit pa kung hindi na pagbibigyan sa gusto nito. Minsan raw ay pinagsabantalahan din daw siya nung lalaking minahal niya. Ayaw daw niya noon na pumayag na magtalik sila dahil malaki na raw ang kanyang tiyan. Kaya lang hindi daw pumayag yung lalaki. Gustong magparaos kaya sinuntok daw siya at muntik pa nga raw siyang makunan, Mama Mia. Pagkatapos noon ay iniwan siya nung lalaki para sa ibang mas batang babae. Kaya naman, Mama Mia, naisip niya na ipaalaga na lang sa iba ang kanyang anak. Sa isang taong alam niyang mapagkakatiwalaan niya. Pero kapalit noon ay kailangan niyang magsikap para na rin sa kanyang anak. Kailangan niyang pagsikapan ang kinabukasan nito para wag itong matulad sa kanya. Ilang beses at ilang ulit din daw umasa si Alexa noon na makakaahon siya sa kanyang kinasasadlakan. Kaya lang sa bawat lalaking kanyang inibig at pinili niyang bigyan ng kanyang puso, lahat daw ng mga yon ay walang ibang ginawa kundi mas lalo siyang isinasadlak at nilulubog sa putik ng kanyang kasalanan. Kaya naman naisip niya, Mama Mia, na hindi na raw siya iibig pang muli. Naisip niya na hindi na siya makikipagrelasyon pang muli para na rin sa kanya at sa anak niya. Doon ko nakita na kung masama ang naging buhay ko dahil iniwanan ako at pinamigay ng aking ina, ay mas masaklap pala ang buhay na pinagdaanan ni Alexa. Dito ko nalaman, Mama Mia, na hindi pala talaga pantay-pantay ang mundo. Lalo na kapag nakakakita kami ng mga mayayaman na may magagarang kotse na pumapasok sa bar. Sila ay waldas ng waldas lang ng mga pera nila, samantalang kami, lalong-lalo na ang mga katulad ni Alexa, ay binibenta maging ang kaluluwa para lamang sa pera. Para lamang magkapera ng konti at para lamang mabuhay sa isang malupit na mundo. Nakakaawa si Alexa. Kaya sinabi ko noon sa sarili ko, magiging kaibigan niya ako. Magiging karamay niya ako sa mga pagsubok ng kanyang buhay. Hindi ako magiging isa sa mga pasakit ng buhay niya. Hindi ako magiging isa sa mga naglulubog sa kanya sa putik. Isang araw yon ng kapanganakan ko, kaarawan ko, Mama Mia, dumaan si Alexa sa pinagtatrabahuan ko. May dala po siyang keychain. Hindi naman po yung keychain na ginto o mamahalin. Isang simpleng bakal na merong nakaukit na letter E at letter R. Para maalala mong minsang may nagre-regalo sa'yo, hindi para sa kapalit sabi ni Alexa nung inabot niya sa akin yung keychain na yon. Natawa ako noon, Mama Mia. Ano to? Bakit R? Basta malalaman mo. Bakit nga R? Pilit ko pa sa kanya. Nung nagpupumilit na ako, Mama Mia, ay bigla niya akong hinila. Kasi ano yan? Totoong pangalan ko yan. Totoong pangalan mo?
Hindi ba Alexa ang pangalan mo? Sorry, Eljan ha. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo ang tunay kong pangalan. Alam mo naman, 'di ba? Sa bar, ang mga babae hindi gumagamit ng tunay nilang pangalan. Alam ko namang hindi mo tunay na pangalan yung Alexa eh. Alam mo pala, bakit di ka nagtatanong? Hindi lang. Kasi mas gusto ko na dumating yung araw na ikaw mismo ang magsabi sa akin ng totoo. Reyna. Reyna yung totoo kong pangalan, Eljan. At bakit itong keychain na to? Parang may hugis puso tapos may letter E at letter R. Kasi ano yan? Tayong dalawa yan eh. Talaga? Sige nga, halikan mo nga ako kung totoo yung sinasabi mo. Mama Mia, hinila ako noon ni Alexa, ni Reyna. Isang mabilis, pero mainit at mapanlikhang halik ang iginawad niya sa labi ko. At mula noon, Mama Mia, ay hindi na kami nagkikibit-balikat sa pagitan ng gabi at umaga. Mula noon ay nagkaroon na kami ng mas malalim na koneksyon ni Alexa. Ang totoo niyan, hindi ko po alam talaga kung ano kami. Basta ang sinasabi niya sa akin ay mahalaga ako sa kanya. Gaya ng pagiging mahalaga niya sa akin. In short, mahalaga kami sa buhay ng isa't isa. Pero Mama Mia, aaminin ko po sa inyo. Aaminin ko, Mama Mia, na mas lalong lumalalim ang pagtingin ko kay Alexa. Hindi ko po yun sinabi sa kanya dahil ayoko pong mawala siya. Ayoko pong lumayo siya sa akin. Ang gusto ko lang po ay manatili sa tabi ni Alexa at manatili din siya sa tabi ko. Gusto kong magkasama lang kami sa bawat araw na dumaan. May mga pagkakataon na may nangyayari sa aming dalawa. Opo, Mama Mia. May mga pagkakataon na nagtatalik o nagsisiping kami ni Alexa. Pero wala pong mga salitang namumutawi sa aming mga labi. Wala pong mga salitang nagkukumpirma kung anong meron sa aming dalawa. Basta, ini-enjoy lang namin kung ano man ang meron kami. Ini-enjoy lang namin ang bawat pagkakataon na magkasama kami. Hanggang isang araw, dumating ang isang lalaking itago natin sa pangalang JR. Isang lalaking dating regular na parokyano ni Alexa. Isang lalaking dating parokyano ni Alexa na naging karelasyon din pala niya. Pinipilit siya nitong makipagbalikan. Sinusundan niya si Alexa kahit saan. Sinabi ni Alexa sa akin ang tungkol sa kanya, Mama Mia. O ano, gusto mo bang kausapin ko? Gusto mo bang ipapulis na natin? Wag. Ano, ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko ang sarili ko, Eljan. Pero Mama Mia, naging mapilit yung lalaki. Binibigyan niya si Alexa ng pera kapalit ng isang gabi ulit nilang dalawa. Mama Mia, nung mga panahon kasi na yon, hindi na po nagpapagalaw sa kanyang mga parokyano si Alexa. Oo, sinabi niya sa akin na unti-unti na raw niyang binabago ang buhay niya. Sure, nagtitable pa rin siya pero hindi na po siya nagpapagalaw at nagpapatake home. Humahanap na rin siya ng mas matinong trabaho. Magiging waitress na rin noon sa bar ang mas pinagkakaabalahan niya, Mama Mia. Sorry JR, pero hindi na ako pumapayag sa ganyan eh. May mahal na kasi ako. Gusto ko, ang mahal ko na lang ang nakakagalaw sa akin. Pero Mama Mia, ang akala ni Alexa na ang pagtanggi niyang yon ay maluwag na tinanggap ni JR ay hindi pala. Hindi pala natuwa si JR, Mama Mia, nung nalaman niya na may mahal na si Alexa.
Isang gabi, hinihintay ni JR si Alexa sa tapat ng bar kung saan ito nagwi-waitress. Buti na lang, Mama Mia, at nahuli ko si JR. Nasaksihan ko kung paano niya hinila si Alexa, kung paano niya ito sinampal at itinulak sa pader. Dahil nga pinipilit niya itong makipagtalik sa kanya. Pinipilit niya itong sumama sa kanya. Kahit na ayaw naman na ni Alexa. Kahit patpati ng katawan ko noon, Mama Mia, ay hindi po ako nagdalawang isip na ipaglaban si Alexa. Kahit na bugbog at kahit na naging duguan ako noon dahil di hamak na mas malaking lalaki yung si JR, ay walang pag-aalintana ko po siyang nilabanan. Para hindi niya matangay at hindi niya mapagsamantalahan ang babaeng mahal ko. Pag-uwi namin dun sa kwartong inuupahan ni Alexa ay ginamot niya ang mga sugat ko. Mama Mia, halos ang dami-dami kong sugat noon. May malaking sugat nga ako sa may kilay ko. Bakit mo ba kasi ginagawa to, ha, Eljan? Tanong niya. Hindi pa ba halata, Alexa? Alam kong nangako ako sa'yo na hindi kita mamahalin pero minahal kita eh. Mahal kita, Alexa. Sagot ko sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Titig na titig sa akin noon si Alexa. Mama Mia, hanggang sa tinawid niya ang pagitan sa aming mga labi. Kahit na may kirot dahil may sugat at may tama din ako sa labi ko, ay wala na po yun sa akin. Mas mahalaga sa akin noon ang tamis ng halikan naming dalawa. May nangyayari na sa amin ni Alexa noon. Pero yun ang unang pagkakataon na ang nangyayari sa amin ay punong-puno ng pag-ibig at hindi na lamang basta-bastang pagpaparaos ng init ng katawan. Punong-puno ng pagmamahalan ang namagitan sa amin nung gabing yun. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nagkasundo kami ni Alexa na ayusin ang mga buhay namin. Hindi na po siya noon, Mama Mia, nagpapa-table. Naging simpleng waitress na lamang siya doon sa bar. Hanggang sa isang araw ay sinabi ni Alexa sa akin na may pupuntahan daw kami. Ano? Oo, may pupuntahan tayo. Pero bago yun, may ipakikilala muna ako sa'yo. Halika! Tawag niya sa akin. Hawak-hawak niya noon ang cellphone niya na nasa harapan niya. Hi baby, sabi noon ni Alexa. Baby, may pakikilala sa'yo si Mami ha. Kaibigan ko. Mama Mia, pinakilala ni Alexa sa akin ang anak niya sa isang video call. Maliit na batang babae. Matangos ang ilong. Matalino at bibang-biba makipag-usap. Mama Mia, nasa probinsya po ang anak ni Alexa. Inaalagaan ng kanyang tiyahin na wala pong asawa. Gusto kong makuha siya balang araw. Kung kaya ko na, sabi ni Alexa sa akin. Kitang-kita ko ang pagmamahal ni Alexa sa anak niya. Ayoko kasing matulad sa akin ang anak ko, Eljan. Ayokong matulad siya sa akin na pakiramdam niya walang nagmamahal sa kanya. Pakiramdam niya walang handang mag-alaga sa kanya. Mahal na mahal ko ang baby ko, kaya gagawin ko ang lahat magkasama lang ulit kami. Bakit dun mo iniwan ang anak mo? Mapagkakatiwalaan yung tiyahin ko, dating teacher yun, walang asawa at walang anak. Mahal na mahal niya yun eh. Ang totoo niyan, dati rin akong gustong kunin ang tiyahin ko na yun, kaso hindi pumapayag ang nanay ko. Mama Mia, dun ko nakita kung bakit nagsusumikap si Alexa.
Kung bakit sa kabila ng pagiging babaeng mababa ang lipad niya ay hindi niya yon ininda. Kung bakit mas pinipili niyang gumawa ng isang bagay na ikinapapahamak ng kanyang kaluluwa. Wala pala siyang alintana kung mapahamak man siya, basta alang-alang sa anak niya. Alam mo, Alexa, ngayon pa lang masasabi kong ibang-iba ka sa nanay mo. Diyamak na mas mabait at mas magaling kang ina. Isang plano ang nabuo sa utak ko noon, Mama Mia. Isang plano na tutulungan ko po si Alexa. Nag-ipon ako. Nag-ipon ng nag-ipon. Bawat pagkakataon na pwede akong tumanggap ng kahit na anong racket ay ginagawa ko, Mama Mia. Nagsimula na rin ulit akong pumasok sa isang construction site. Meron akong naging kaibigan sa isang construction site na malapit lang doon sa bar. Sa pagkakataon na to ay hindi na po ako masyadong patpatin at kayang-kaya ko na pong magbuhat ng mga semento at kung ano-ano pa. Mama Mia, kahit napagod po ang katawan ko dahil doble-doble o triple-triple ang trabaho ko ay wala na po akong pakialam. Ang gusto ko lang noon ay matulungan ng babaeng mahal ko. Ang gusto ko lang noon ay matupad ang isang pangarap ni Alexa. Nagbenta din ako ng mga lumang gamit. Kung ano man ang pwedeng pakinabangan ay binenta ko, Mama Mia. Noong pagkakataon na kasi na yun ay hindi na rin ako nagsusustento sa kinagisnan kong pamilya dahil yung panganay nilang anak na itinuring kong kapatid ay siya na ring naging bahala sa kanila. Sinabihan din ako ng kinagisnan kong ina noon na ayusin na ang buhay ko para na rin sa sarili ko. Doon ko naisip, Mama Mia, na ito na ang buhay na gusto ko. Dati gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya. Ngayon ay ang gusto ko na lang ay buuin ang pamilya ni Alexa. Sa bawat pisong naiipon ko ay isang pangako ang binibitawan ko sa sarili ko. Na sa bawat pisong ito ay may buhay na nag-aantay sa amin pagkatapos ng lahat ng dilim. Lahat ginawa ko, Mama Mia. Lahat ginawa ko noon para matulungan ko si Alexa. Para mapakita ako sa kanya ang tunay kong nararamdaman at para maiparamdam ko rin sa kanya na malinis po ang intention ko sa kanya. Ang akala ko, Mama Mia, ang akala ko ay sapat yon kay Alexa. Ang akala ko ay sapat yon para sa kanyang mga pangarap. Akala ko sapat na ang mga pagsusumikap ko para mapatunayan ko sa kanya ang pagmamahal ko. Para mapatunayan ko sa kanya na tunay ang nararamdaman ko kaya lang hindi pa pala yun sapat. Hindi pala sapat ang mga pagsusumikap ko. Isang umaga, Mama Mia, isang umaga ay bigla na lang akong nagising nang wala na si Alexa sa tabi ko. Akala ko noon ay bumaba lamang siya at bumili lang ng makakain namin. Naligo ako dahil kailangan kong pumasok sa construction. Nagantay ako sa pagbabalik niya pero wala. Kaya naman dahil malilate na ako ay umalis na lang ako. Nag-iwan na lang ako ng note. Pero kinagabihan pagbalik ko ay wala pa ring Alexang nagpapakita. Lumipas ang araw, lumipas ang ilang gabi nang hindi dumadating si Alexa. Hindi ko na siya nakakatabi at wala na rin siya doon sa pinagtatrabahuan niyang bar bilang waitress. Uy, Eljan, wala dito si Alexa eh. Mga 3 araw na rin hindi pumapasok, sabi ng kanyang kaibigan. Alam mo ba kung nasan siya? Bigla na lang kasi siyang nawala eh. Hindi ko alam. Nagtataka nga kaming lahat kung bakit bigla rin siyang nawala dito sa bar. Mama Mia, paulit-ulit po akong bumabalik sa bar na yon.
hoping na bumabalik din doon si Alexa. Pero wala. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan ng pagbabalik-balik ko doon, ay kinausap na ako nung kaibigan niya. Pasensya ka na, Eljan ha. Pasensya ka na kung tinanggi ko nung una, pero alam ko kung bakit umalis si Alexa. Ano? Bakit siya umalis? Eljan, kasi sumama siya sa isang kliyente niyang Amerikano at pumunta sila ng Pampanga. Ano? Anong kliyenteng Amerikano? Akala ko ba hindi na nagpapa-take home si Alexa? Sorry, Eljan, pero magdadalawang linggo na rin bago siya itinana ng Amerikano na tumatanggap ng mga parokyano si Alexa. Bakit? Hindi ko rin alam eh. Hindi niya sinabi. Mama Mia, napakasakit noon sa puso ko. Napakasakit noon sa loob-loob ko. Na ang babaeng inalagaan ko, ang babaeng sinentro ko ng mga pangarap ko ay bigla-bigla na lang mawawala ng walang paalam. Bigla-bigla na lang akong iiwan. Hindi mo kasi maibigay ang mga bagay na nabibigay sa kanya ng ibang tao. Sabi ko noon sa sarili ko, kahit magpakamatay ka pa sa pagtatrabaho, Eljan, walang-wala yang naibibigay mo sa naibibigay ng mga lalaking gustong makasama si Alexa. Lumipas pa ang mga buwan, Mama Mia. 10 buwan ang lumipas. Akala ko noon ay tapos na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Akala ko noon, Mama Mia, ay wala nang mangyayari pa sa aming dalawa ni Alexa. Akala ko natapos na ang kabanata naming dalawa. Nasa terminal ako noon, pauwi sa probinsya namin para bumisita dun sa mga kinagisnan kong mga magulang. Maraming pasahero noon dahil holiday season yon. Maraming gustong umuwi sa mga baryo nila. Habang naghihintay ako ng bus na babiyahe papunta doon sa probinsya namin, ay may nakita akong isang babae. Isang babaeng may batang karga. Payat ang babaeng yun at medyo magulo ang kanyang buhok. Payat na payat pero pamilyar sa akin ang mga mata niya. Ang mga mata na kay tagal-tagal kong inasam na makita. Ang mga mata na kay tagal-tagal kong pinangarap na mapagmasdan ko ulit. Tumulo ang mga luha mula sa mga matang yon. Tumulo rin ang mga luha mula sa mga mata ko. Hindi ko akalaing makikita ko pa ang babaeng kay tagal-tagal kong hinanap. Hindi ko akalaing makikita ko pa ang babaeng akala ko ay wala ng pag-asa para magkadaupang palad ulit kaming dalawa. Ang babaeng minahal ko ng tapat, ang babaeng pinagsilbihan ko at ang babaeng sinentro ko ng mga pangarap ko. Pero bakit ganoon, Mama Mia? Bakit wala akong maramdamang galit sa kanya? Oo, pagtatampo siguro meron, pero nung makita at masilayan ko ang mukha niya, ay parang naglaho yun. Parang nawala ang mga pagtatampong naramdaman ko sa kanya at ang pumaibabaw ay ang pagkamis at pangungulila ko sa babaeng ito. Agad kong tinakbo ang pagitan sa aming dalawa at mahigpit ko siyang niyakap. Isang yakap na animoy parang wala na akong balak na pakawalan pa siya ulit. Isang yakap na kahit siguro paghiwalayin kami ng mga taong nandun sa terminal ay hindi nila magagawa dahil sa higpit ng kapit ko sa kanya. Namiss kita. Sobrang namiss kita.
Sabi ko sa kanya sa pagitan ng aking mga paghikbi, Eljan, sorry. Sorry, Eljan. Sabi niya sa akin, shh, wag kang mag-sorry. Ang mahalaga ay nagkita na tayo. Ang mahalaga ay nandito ka na. Ang mahalaga ay nagbalik ka sa piling ko. Mama Mia, nung araw pala na umalis ako ay bumalik si Alexa dun sa bar na pinagtatrabahuan ko. At sinabi ng kaibigan ko doon na pupunta nga akong probinsya para dalawin ang pamilyang kinagisnan ko. Kaya naman nagbabaka sakali noon si Alexa na sumunod sa may terminal. Kahit pa hindi siya sigurado kung nakasakay na ako ng bus ay pumunta pa rin siya. Sa pagpunta niya ay swerte namang nagkita pa kaming dalawa. Niyakap ko siya at hinalik-halikan at wala na akong pakialam sa mga tao sa paligid namin. Simula sa araw na to, hindi na tayo magkakawalay sa isa't isa, ha? Tumango si Alexa sa pagitan ng kanyang paghikbi. Kahit magulong-magulo noon ang kanyang buhok, Mama Mia, ay wala na akong pakialam. Naggalikan pa kami dun sa terminal. May mga tao pa doon na tinatakpan ang mga mata ng kanilang mga anak dahil sa naging eksena namin ni Alexa. Sabay na kaming umakyat dun sa bus. Dala yung batang bitbit niya. At saka umuwi kami doon sa pamilyang kinagisnan ko. Pag-uwi namin doon ay pinakilala ko na rin ng formal si Alexa sa pamilyang nag-aruga sa akin. Masayang masaya ang mga kinalakyan kong magulang dahil naging maayos daw ang buhay ko. Pagkalipas ng 1 taon, Mama Mia, ay nagtitinda na po si Alexa ng mga lutong ulam sa tabi ng palengke. Ako naman noon ay umalis na din doon sa bar at nagtatrabaho na ako bilang driver ng jeep. Ang batang bitbit naman niya noon, Mama Mia, ay walang iba kundi ang anak niya. Nasa kinder na rin at kasama na rin naming dalawa ito at bumuo na kami ng aming pamilya. Masayahin at matalinong bata at tinuturing niya kung parang ama niya. Sinumpa ko rin sa sarili ko na ituturing ko siyang anak ko. Gaya ng pagturing sa akin bilang anak ng mga taong umaruga sa akin. Mama Mia, nung nakaraong taon din ay may kasalang bayan na naganap sa lugar namin at nagparehistro kami ni Alexa. Buti na lang kahit hindi pa kami 5 taon na nagsasama sa iisang bubong ay naisingit pa kami dahil kakilala namin yung tagalista. At naikasal na nga kaming dalawa ni Alexa. Ngayon ay masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Wala pa po kaming anak, Mama Mia. Hindi pa po nagbubunga ang pagmamahalan naming dalawa, pero mahihintay naman yon. At isa pa sa ngayon ay sapat muna ang panganay namin para matawag kaming isang buong pamilya. Minsan man, Mama Mia, ay dumaan sa isang mapait na bahagi ang aming pagmamahalan at mga buhay namin ni Alexa. Kung tatanungin kami ng mga tao kung hindi ba namin pinagsisisihan ang aming mga nakaraan, ngingiti lamang kami ng paulit-ulit. Habang pinagmamasdan ng isa't isa, na inaalagaan ng pamilyang tinatayo namin. Kailanman, hindi namin pinagsisisihan ang mga pinagdaanan namin. Dahil sa likod ng bawat dilim na pinagdaanan namin ni Alexa, ay nakita naman namin ang liwanag sa piling ng isa't isa. Hanggang dito na lamang po itong kwento ko, Mama Mia, at naway nagustuhan niyo po ang kwento ng pagmamahalan namin ng babaeng una at huli kong mamahalin. Lubos na nagmamahal, Eljan. Woo!
Uy, grabe naman ang mga kwento natin. Mula pa kahapon hanggang ngayon, napaka-inspiring ah. Pero kahapon ang kwento natin hindi masyadong no, hindi happy ending. No. Happy ending para sa kanya, pero walang mga pamilya-pamilya na nabuo ganun. Kasi naging single siya habang buhay. Yung sender natin kahapon na si, ano ba yung pangalan nun? Althea. Ako naman. Kabaliktaran naman sa kwento ngayon ni Eljan na talagang pinaglaban ang pagmamahalan sa likod ng dilim. At talaga namang nakakabilib ka, Eljan, ano? Dahil sa kabila ng pang-iiwan sa'yo ni Alexa, ay hindi mo siya iniwanan. Sa kabila ng pang-iiwan niya sa'yo nung bumalik siya, open arms pa rin na tinanggap mo siya. Arms wide open pa rin na tinanggap mo ang babaeng nagbalik sa piling mo at talaga namang kahanga-hanga ang pagmamahal na pinakita mo sa kanya. Naku, naririnig nyo ba yon? Ewan ko kung naririnig nyo, pero malakas na ulan na po yun dahil maulan po dito sa amin ngayon habang nire-record ko itong kwento ni Eljan. Naku naman. Sa mga nagustuhan ng kwentong ito ni Eljan, please huwag kayo mag-hesitate na mag-like at share sa kwentong ito. I-share nyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pamilya at kung kani-kanino pa na meron tayong ganitong uri ng kwento na talagang nakaka-inspire, mga ganun. At syempre, kung nagustuhan nyo rin ito, paki-like na rin at paki-subscribe dito sa ating channel. Click nyo na rin yung ating notification bell, yung mukhang bell dyan. Click nyo yan pagkatapos nyo mag-subscribe para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong video na inilalabas dito sa channel natin. Medyo ano po ang ating ubo ngayon, no? Pero ayos lang yan. Tuloy pa rin ang laban. Sa mga nanonood, please, ako po ay nakikiusap sa inyo na kung pwede, wag po tayong mag-skip ng ads. Kung pwede lang naman. At syempre, i-share nyo ito para marami na rin makakapanood. At tulungan nyo rin ako na ma-reach ang ating goal for this year na aabot tayo ng napaka-ambisyosa 100,000 subscribers. Nasa ano pa po tayo? Upon recording this video is nasa 73,900. Ano po ba yun ha? Sandali. 73,947 subscribers. So, gusto nating umabot tayo ng 100,000 by the end of this year. Alam kong medyo maambisyon po yon at napaka matayog na pangarap. Pero alam ko rin na sa tulong ninyo, maaabot po natin yan. 'Di ba? Kung aambisyon ka, taasan mo na rin, ano, 'di ba? Anyways, kung may sarili kang kwento ng iyong buhay na nais mong i-share para naman makapagbigay ng inspirasyon at pati na rin leksyon sa ating mga tagapakinig, please mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com at syempre, wag niyong kakalimutan na mag-follow sa atin sa iba nating mga social media accounts. That's Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwento, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Bye-bye and mwah. Take care of yourself and syempre, ngiti lang sa kabila ng mga problema para naman ngingiti din sa atin ang universe. Bye-bye!